Ang malaking tagumpay ni Trump sa China ay inianunsyo na kay Putin sa Beijing. Dumating ang Pangulong Ruso sa kabisera ng China noong Mayo 19, 2026 lang araw matapos makipagpulong si Trump kay Xi Jinping. Mabigat ang mensaheng natanggap ng Moscow. Patuloy na binabanggit ng China ang pagkakaibigan nila sa Rusya pero binuksan na nilang pinto para makipag-usap ng direkta sa Washington. Diyan tina-target ni Trump ang kahinaan ni Putin. Kailangan ng Rusya ang China para maibenta ang enerhiya, maprotektahan ang ekonomiya sa parusa at mapanatili ang lakas sa digmaan sa Ukraine habang si Xi ay nakatingin kay Trump sa merkado ng Amerika, teknolohiya at pandaigdigang katatagan. Nagpunta si Putin sa China para palakasin ang partnership, ngunit nadatnan niya si Xi na may dala ng resulta ng usapan nila ni Trump. Dumating si Putin bilang kaalyadong nangangailangan ng suporta. Habang pinilit ni Trump ang Beijing na kalkulahin muna ang interes nito sa Estados Unidos bago suportahan ng walang limitasyon ng Moscow, dumating si Putin sa China upang dinggin ang mga pangakong kooperasyon. Pero naririnig din niya ang babalang iniwan ni Trump ilang araw nang nakalipas. Bumalik ang Washington sa sentro at hindi isasakripisyo ng China ang interes nito para lang solusyonan ang lahat ng problema ng Kremlin. Ikukuwento ko lahat ng yan pero siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel para lading updated sa real-time na impormasyon at pinakamagandang kalidad ng balita. Pagdating sa kredibilidade, si Milson Alves. Tinanggap ni Xi ang pagbuo ng isang ugnayang may estratehikong katatagan sa pagitan ng China at Estados Unidos habang inanunsyo ng White House ang kasunduan sa mga paksang magbibigay ng mas prediktibong kalagayan para sa negosyo, mamimili at merkado. Ibig sabihin, hindi kailangang pasunurin ni Trump ang China sa publiko. May ginawa siyang mas mapanganib para sa mga kalaban. Direktang nakipagnegosasyon si Trump sa Beijing. Walang Europeanong tagapamagitan, globalistang pangaral o luma at walang silbing diplomasya. Tinanggap ng China si Trump, batid nilang muling ginagamit ng Estados Unidos ang lakas ng ekonomiya. Inanunsyo ng pamahalaang Amerikano ang paglika ng konseho sa kalakalan at konseho sa pamumuhunan para talakayin ang mga hindi sensitibong produkto at mga usaping bilateral sa pamumuhunan. Ayon kay Scott Bassett, kalihim ng pananalapi, hindi nagmamadali ang Washington na palawigin ang pansamantalang tigil sa mga taripa sa China dahil maayos ang kalagayan. Dumating si Trump na naglalagay ng presyon. Mabigat din ang kalakalan. Sabi ni Bassett, nagtutulungan ng dalawang panig para bawasan o alisin ang taripa sa halos 30 bilyong dolyar na mga hindi estratehikong produkto. Pinipressure din ng China pagdating sa mga critical na mineral mahalaga para sa teknolohiya, industriya, depensa at enerhiya. Ipinunto ni Trump ang mga hadlang sa pandaigdigang supply chain at direktang tinamaan nito ang masilang punto ng China. Gusto ng Beijing na magbenta, lumago, manatiling predictable at iwasan ang banggaan sa pinakamalaking pamilihan ng mamimili. Dito pumapasok si Putin. Dumating ang Pangulong Ruso sa Beijing para sa 2 araw na pagbisita mula ika-19 hanggang ika-20 ng Mayo upang ipakitang matatag pa rin ang ugnayan nila ni Xi. Naitala ng Reuters na ito na ang ika-25 na pagbisita ni Putin sa China at kasama sa agenda ang enerhiya, ekonomiya at estratehikong koordinasyon. Pero may bitak ng imahe ng lakas. Dumating si Putin pagkatapos ni Trump at ngayon nakikipag-usap ang China sa parehong panig. Hindi binibigyan ng eksklusibong atensyon ni Xi ang Moscow. Ibinebenta ni Putin ang ideya ng walang limitasyong pakikipag-partner pero ang kahinaan ay nasa pananalapi ng Rusya. Kailangan ng Russia ang China para maibenta ang enerhiya, makalusot sa mga sanksyon at suportahan ng bahagi ng ekonomiya nito habang may digmaan sa Ukraine. Ayon sa The Guardian, pinalawak ng Moscow at Beijing ang paggamit ng rublo at yuan sa bayaran. Simula 2022, bumili ang China ng maraming fossil fuel mula Russia nung nagsimula ang pananakop. Ipinapakita nito ang pagdepende na tinatawag ni Putin na pantay na pakikipagsosyo, ngunit lalo namang napupunta ang bigat sa Beijing. Mas pinapalakas pa ng usapan sa Power of Siberia 2 gas pipeline ang pagdepende rito. Nais ng Moscow na dagdagan ng bentahan ng gas sa China matapos mawalan ng merkado sa Europa. Gusto ng Beijing ng enerhiya pero ayaw maging bihag ng isang supplier lang. Kaya naman, nakikipag-usap din ito sa iba pang mga paraan ng supply at pinananatili ang estratehiya ng diversifikasyon. Ito ang kahinaan ni Putin. Kailangan niyang magbenta. Si Xi naman may pagpipilian. Diyan mismo nakatutok si Trump.
Kapag sumali ang Estados Unidos sa usapan sa China tungkol sa kalakalan, pamumuhunan, teknolohiya at katatagan, lumiit ang espasyo ni Putin. Laging ipinapakita ng Moscow na may ekonomikong suporta ito mula sa Beijing. Ngayon, nakaabang ang China sa Rusya at kay Trump. At kapag kinukwenta ni Xi ang pambansang interes, alam niyang mas nakadepende ang ekonomiya ng China sa pandaigdigang prediktibilidad, export, teknolohiya at matatag na enerhiya kaysa sa bulag na katapatan sa Kremlin. Tinalakay rin ni na Trump at Xi ang paksang pinakainis ng Moscow, Ukraine. Ayon sa Financial Times, sinabi raw ni Xi kay Trump na baka pagsisihan ni Putin ang pananakop, ngunit itinanggi ito ng China at Rusya. Pero ang simpleng pagkalat ng ulat na ito ay naglagay na sa Kremlin sa alerto dahil ipinapakita nito ang lumalaking pananaw na ang digmaan ay naging pabigat para sa Moscow. Ayon sa Guardian, natigil ang digmaan at ang malalayong atake ng Ukraine ay tumatama sa infrastruktura ng Rusya na nagpapalala ng panloob na pagkapagod. Hindi kailangan ni Trump na ipahayag ang pagkakawatak ng China at Rusya para manalo. Kailangan niyang ipaliwanag kay Xi na mas mainam makipagnegosasyon sa Washington kaysa tuluyang protektahan si Putin. Ito ang kinatatakutan ng Moscow. Maaring magpatuloy ang China sa pagbili ng enerhiya sa Rusya, tumanggap kay Putin ng may pulang alpombra at magsalita tungkol sa pagkakaibigan. Ngunit hindi sapat ang pagkakaibigan ng mga lider para tustusan ang gastos ng isang matagal na digmaan, lutasin ang pagkaantala sa teknolohiya o palitan ng akses sa mga merkado. Kasama rin sa ekwasyong ito ang Iran dahil ang enerhiya at panrehiyong seguridad ay may direktang epekto sa China. Ipinahayag ng White House na sina Trump at Xi ay nagkasundo sa mga isyung may kinalaman sa pandaigdigang katatagan at ang mga balita tungkol sa pagbisita ay inilalagay ang mga sigalot at enerhiya sa sentro ng usapan. Para sa Beijing, ang matagal na digmaan na kinasasangkutan ng Iran ay magdudulot ng kaguluhan sa ruta, langis, seguro, produksyon at kalakalan. Timanggap si Trump sa isang pribadong lugar ng kapangyarihang Chino na para sa mahahalagang pagpupulong na nagpapakita ng personal na tiwala bilang pampulitikang instrumento. Ito ang tagumpay na binabalewala ng tradisyonal na media. Pumasok si Trump sa isang lugar kung saan inihahanda ang mga desisyon, hindi lang sa bulwagan kung saan kinukunan ng larawan. Simple at matindi ang kalkulasyon ni Trump. Nakipag-usap siya sa China nang hindi isinusuko ang interes ng Amerika, pinanatili ang mga taripa bilang panegosasyon at hinihingi ang mga kritikal na mineral. Binubuksan niya ang mga channel ng artificial intelligence. Pinipigilan niya ang pamumuhunan ng China sa sensitibong larangan at pinapakitang kayang makipagnegosasyon ng Washington ng matatag. Napapansin ni Putin ang problema dahil ang lakas ng Russia ay lalong umaasa sa pasensya ng China. Kapag bumibili si Xi ng langis, nakakahinga ang Moscow. Kapag pinatigas ni Xi ang presyo, tinatanggap yon ng Moscow. Kapag pinatagal ni Xi ang kasunduan sa gas pipeline, naghihintay ang Moscow. Kung magkausap si Xi at Trump at nananatiling bukas ang pinto sa Washington, nawawala sa Moscow ang salaysay na tuluyan ng bumaling ang mundo laban sa Estados Unidos. Nakuha ni Trump ang tagumpay sa China. Hindi niya inalis si Xi kay Putin pero pumasok siya sa espasyong akala ni Putin siya lang ang may hawak. Patuloy na tatanggapin ng China si Putin ng formal, pero bawat kilos ay may ibang ibig sabihin. Kapag nagsalita si Xi tungkol sa kawalang tatag, maaring maramdaman ni Putin na siya ay pinupuna. Kung magsalita si Xi tungkol sa enerhiya, ang naririnig ni Putin ay presyo. Kung magsalita si Xi tungkol sa kapayapaan, ang naririnig ni Putin ay hangganan. Kung panatilihin ni Trump ang bukas na usapan sa Beijing, mapipilitan ng Kremlin na muling kalkulahin ang digmaan, diskwento sa langis, mga proyektong panggas, at maging ang imahe ng kapangyarihang sinusubukan nitong ibenta sa mundo. Bumalik na muli ang Estados Unidos sa sentro ng laro, at ngayon kailangan harapin ni Putin ang isang China na ayaw lumubog kasama ng mga problema ng Moscow. Ako si Milson Alves, internacionalista, at layunin kong bigyan ka ng totoong impormasyon araw-araw. Makikita ang mga link ng balita sa video description. I-like ang video, mag-subscribe at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.